Yan, ito naman tayo mga kababayan. Pero bakit magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabate ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Wala na patumpik-tumpik pa. Ito'y tungkol na naman kay Epipanyo Labrador, ang vlogger na tapantapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang buhay pa pala itong hindot na ito. Akala ko wala na kasi nung isang araw walang upload ito. Akala ko nga natudas na ito eh. Inaabangan ko yung balita eh. Na isang vlogger na si Epipanyo Labrador na supot ay lumutang sa imburnal. Natagpuang wala nang katawan. Wala nang natira. Pero buhay pa pala. At ito na naman mga kababayan, nag-imbento na naman ng kwentong kasinungalingan. Kaya daw wala siyang upload no isang araw dahil nag-imbestiga daw siya. Aba, investigador na si Supot mga kababayan. Nag-investigador siya kung bakit daw pinapanigan ng Korte Suprema itong si Vice President Sara Duterte. Kaya daw pala binayaran daw. At yung ibang justice dyan ay mga membro ng INC. Aba, gumawa na naman ng kwento. Gumawa na naman ng kasinungalingan. At kaya daw, binabayaran pala daw. Kaya pumani kay Vice President Sara Duterte. Ikaw kasi yung mukhang pira. Kaya ganon yung panghusga mo. Ganon yung pangbibintang mo. Dahil gawain mo yan. Naibunyag na natin mga kababayan. Pati kita ng steel, itinakas nitong hindot na itong si Epipanyo Labrador. O sa totoong buhay pala nito ay si Jimwell Hubro. Kasi mga kababayan, itong mga kriminal na ito, marami kasi itong ginagamit na pangalan. Maaring totoo yung pangalan na Richard Palacio. Itong Jimwell Hubro, baka ito na daw talaga ang totoong pangalan nito. Kasi yung nanay nito, na search ko rin sa Facebook mga kababayan, yung Glima, magkuminto nga kayo mga kakilala ni Glima Hubro. Ano ba yung middle name nun? Nakalimutan ko. Magkuminto nga kayo kung ito bang tao na ito ay si Jimwell Hubro talaga ito. Sa mga nakakilala dyan, no? Sa nanay ni Epipanyo Labrador, sana makipagtulungan kayo para maaresto na ito, para matapos na yung kasinungalingan ito. Lagi kasi nagsisinungaling. Hindi na ubusan ng imbintong kwentong kasinungalingan itong hindot na ito. Palibasa kasi isang kriminal, isang manggaganso, isang magnanakaw. At yung kaso nito mga kababayan kaya ito nakulong noon, hindi sa kasong pagpatay. Ang kaso nito ay panggagasa at droga. Pinagbabawal na gamot mga kababayan. Kaya pala ito bangag. Kaya pala ito kung ano-ano na lang yung mga kasinungalingan ang lumalabas sa kanyang bunganga. At yung kanyang pagmumura, kanyang mga pangalalait, at yung sino-sino na lang. Matindi ito kung nasa harapan ko lang ito. Himas-himasin ko ito eh. Mamasahihin ko ito mga kababayan. Masyado talagang napakasinungaling. Yung mga Duterte daw ay kaya daw magbayad para manalo lang sa darating na eleksyon. May video tayo mapakita dyan. Para naman talaga lalong mapapahiya kang supot ka. Kung ako sa'yo, magpatuloy ka na lang. Hoy, Panyong, naririnig mo ba ako? Magpatuloy ka na lang kaysa lagi kang nambabato ng kasinungalingan. Wala nang maniniwala sa'yo. Yung mga subscriber mo, pinagtsatsagaan ka na lang siguro. Subscriber na to, dapat lumayas na ito, dapat lumipat ito sa akin. Ito mga kababayan may video tayo dito sa bandang dulo para mapahiya talaga itong si Epipanyo Labrador. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Araw nito mga minamahal ko mga kababayan, mga nangyayari po na hindi po alam ng ating mga kababayan, ano? Ano di alam? Kahapon po kayo hindi po tayo nakapag-vlog dahil nga po sa tayo po ay talagang umanap po ng at nagtanong, talagang inalam natin kung anong nangyayari, no? So sa mga kababayan natin na nakapanood po, nakakalam, umaalala po ninyo, tinatigan po ng korte yung request po nitong mga Duterte o ni Sara Duterte na itigil pansamantala yung pag-iimbestiga tungkol sa kanya, no?
So marami pong nagulat, marami nagtaka anong nangyari, bakit ganito, bakit ganyan, sino nasa likod nito. So dahil po doon, tayo po hindi muna nag-vlog kahapon para masiguro po natin. Tayo po talagang naghanap ng mga kasagutan doon sa mga katanungan po ng ating mga kababayan. Ano? So sa mga hindi po nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, Ano yan? hindi naman po siguro lingid sa inyong mga kaalaman kung gaano kalaki, ka-impluensya, kayaman ang mga Duterte. Ano yan? At sinasabi nga nila na wala daw silang mga pera, no? So nagpalabas pa nga sila ng isang papel na kung saan dun sa papel na yon nagdeposito lamang sila ng 500 pesos. 500 pesos para gamitin na para lituhin o para paniwalain ang ating mga kababayan sa kanilang mga kasinungalingan. So, pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo maluloko, hindi po tayo magbubuyo nito pong mga Duterte sapagkat alam na alam po natin na kanilang mga galawan na kung saan magaling po silang magpanggap. Magaling po sila mag-awa-epek. Magaling po sila gumawa ng mga kwento. At kilala man natin si Rodrigo Roa Duterte kung sabi pa nga niya nung mga panahon niya siya pang pangulo ng ating bansa, inamin niya na piskal pa lang siya, magaling na siyang gumawa ng mga manipulasyon. Para sa mga durista yun, katulad mo. Kwento, magaling siyang gumawa ng iba't ibang pamamaraan para lamang yung mali ay maging tama at yung tama ay maging mali. No? So, sa mga kababayan po nating hindi nakakaalam, natuklasan po at 100% na masasabi ko po sa inyo, ayon na rin po sa aking pananaliksik, Aba! na kaya nangyari yung mga bagay na ito. Nanaliksik. Sa totoo lang, malakas pa rin ang impluensya ng mga Duterte, hindi po sa tao. Malakas po ang impluensya, malakas pa rin po ang kapangyarihan ng mga Duterte, hindi po dahil sa taong bayan. Ano yan? Kundi dahil sa kanilang mga nanakaw na yaman. Ano yan? Na ginagamit po nila ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, para po manipulahin yung mga bagay-bagay na dapat nilang manipulahin. Lalo na po yung kasong kinakaharap ni Sara Duterte. So, ayon po sa ating nakalap na impormasyon, Aba, mayroong impormasyon. ilan po sa judge Ayun na. na kasama sa nagdesisyon patungkol nga doon sa request ni Sara Duterte na kung maaari ay pigilan yung isinasagawang pag-iimbestiga sa kanya, pag-iimbestiga sa kanya ng Kamara. Ilan sa mga judge dito ay may connection po sa INC. Hindi na. Hindi lamang po may connection sa INC, kundi membro mismo ng Iglesia ni Manalo na Demonyong Diablo. So, Yan ha, malinaw na yan ha. Pagbibintang na naman yung ginagawa mo. Magpakita ka kasi ng katibayan. Ebidensya. Huwag yung puro na lang ganyan, puro ka na lang salita. Puro ka na lang ganito, ganyan. Wala ka namang ipinapakitang ebidensya. Ayun, pinagbibintangan mo na naman. O pangalanan mo yung mga judge. Para malaman natin. Para masagot yan. Ikaw talaga panyong. Hindi na talaga magtatagal. Ay talagang mawawala ka na sa mundong ito. Dahil sa sobrang kasinungalingan mo. Kahit sino ba naman siguro mga kababayan, pag ginagawan ka ng kwentong kasinungalingan, talagang magagalit ka. Kahit sinong tao yan, kahit santo pa yan, magagalit siguro pag ganitong klaseng tao ang gumagawa ng kasinungalingan. Sarap tusukin talaga yung dalawang yung alang-alang itong tao na to eh. Sinasabi na naman niya, may koneksyon daw sa Iglesia ni Cristo yung mga huwis na bumuto o nagpatigil. Hindi pa naman pinapatigil mga kababayan. Pinapasagot lang muna yung Kongreso at Senado sa loob ng 10 araw. Wala kasing alam to eh kung ano-anong ginagawang ano eh. Wala talagang utak ito eh. Kung ano-anong kwento lang, hindi naman hindi naman totoo yung kanya mga pinagsasabi.
Kaya kailangan natin itong supalpalin, itong hindot na itong supot na ito. Dahil kung ano-ano na lang yung pinagsasabi, hindi naman totoo. Ito mga kabay, patuloy natin to. Asa na? Nawala. Yun na. Dito, karamihan sa mga kasama na magdidesisyon o nagdesisyon patungkol nga po sa kaso sa request na ini-request ni Sara Duterte, ilan sa mga judge dito ay talagang tunalok ng napakalaking halaga. Yan na naman. Milyon-milyong halaga ang inalok ng mga Duterte sa mga ito para lamang po pumanig sa kanila. Nasaan nga yung ebidensya? Milyon-milyon ka, wala ka namang pinapakitang ebidensya. Pura, laway mo yung ebidensya. Tanggalin mo yung face mask mo para makita namin yung mukha mo. Baka sakaling maniwala kami kahit paano. Kahit kunti siguro. May pa porsyento ka pa eh. Ikaw talagang 100% na sinungaling. 101% na supot. Yan ang katotohanan, paniyong. So, sa madaling salita, ano madaling salita? Kung ano man po ang nangyayari ngayon, kung ano man po ang kinalalabasan ng resulta, lalong-lalo na yung resultang kung saan mga judge ang nagdidesisyon. Kung ano man yung kanilang mga nagiging desisyon, ito ay dahil po sa alok o ibinigay na pera sa kanila. Ito ay dahil sa na-influensyan po sila ng kapangyarihan ng pera ng mga Duterte. So, ibig sabihin, nagagawa ng mga Duterte na pasunurin ang karamihan ng mga judge sa pinakamataas na hukuman dahil sila ay mayroong binibigay na milyon-milyon na kung saan ay talagang napakalaking pera. So, dito pa lang mga minamahal ko mga kabay, masasabi na natin Minamahal. na kaya malakas ang loob ng mga Duterte dahil sa alam nila na 80% o 99% na lang. Sige. Mas malapit-lapit sa katotohanan. Sige. Puro kasi kung sinungalingan. 99% ng ating mga huwes o mga hukom ay kayang-kayang bayaran. Parang ikaw. Kayang bayaran ng salapi na kung saan napakalaking halaga. So, hindi na tayo magugulat, hindi na tayo magtataka kung bakit nangyayari ito. At kung bakit yan, ganun ang nagiging resulta. Kasi kung naalala ninyo yung pulis na colonel na kung saan ay binastos ni Sara Duterte. Habang yung kanyang secretary ay itong sino ba itong kanyang secretary? Nakalimutan ko na kung saan yun nga, doon nangyari din yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo at sa iba pa. Diba? Ano nangyari? Na-dismiss din. Kinatigan, pinawalan Grabing bas. Grabing sinungaling nito. Sino bang nambabastos nun? Si Vice President Sara ang binastos o yung ugok? Hindi mo alam talaga yung kwento eh. Hindi mo ba napanood yung video? Andun si Vice President Sara Duterte sa ambulansya, tapos isasarado nung pulis. Pangalawang pinakamataas na pinuno sa ating bansa, tapos ganon na lang kung tratuhin. Paano pa kaya kung ordinaryong tao lang? Inipit na yun. Baka binaril pa yun. Hindi mo nga alam hindi mo nga kilala yung abogado kung sino yun. Ugok ka tayo. Pinawalang saysay ng prosecutor o ng tawag dito nawala sa isip ko. Tanatin mo? Walang alam? Talagang ganun. Talagang walang alam. Dahil sa nai-influensyahan. Biro mo. Doon pa lang sa talagang namanipula na nila. Kaya hindi na nakarating pa sa korte. Kasi doon pa lang sa Saan? Ano? Talagang namanipula na nila. Saan nga? Diba? Saan? Namanipula na nila. Saan nga? So kaya hindi kataka-taka. Walang alam. Namamanipula nila. Kasi Saan nga?
ginagamit nga nila ang pera. Wala talaga alam. So totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung yung mga huwes ay kayang-kaya nilang laruan, pasunurin sa pamamagitan ng kanilang pera, hindi na po ako magtataka kung maging yung mga taong sabik sa pera ay mapasunod nila. No? Hindi na ako magtataka kung bakit may mga ilang mga politiko din na mapapasunod nila, mapapagalaw nila, mapapasangayon nila sa kagusto nila dahil nga sa gagamitan nila ito ng pera. Hindi na ako magtataka. No? Maliban na lang siguro sa mga Pilipino na sa mga kababayan natin na hindi masyadong kabisado ang mga Duterte. Pero sa akin, lalong-lalo na sa akin, kabisado po natin ang galawan ng mga Duterte. So, naniniwala ako na magmula sa mga huwes, pulis, militar, politiko, ay marami silang mga Pilipinong maaaring bayaran para lamang maagaw nilang muli ang kapangyarihan na inaasam-asam nila. Hindi na ako magtataka kung bakit marami sa mga Pilipino ang mapapaboto nila, lalong-lalo na doon sa mga kalaban natin dahil nga sa gagamitan nila ito ng salapi. Araw nito, mga minamahal ko, mga kapatid. Patayin mo natin ito. Siya yung mukhang salapi, mga kababayan. Siya yung mukhang pira. Manggaganso yan. Ang modus yan, mga kababayan, manghingi. Gagawan ka ng kwento. Gagawa siya ng kwentong kasinungalingan. Tapos kalaunan ay tatawagan kanya. Ganito, may nalalaman ako sa'yo. Pag hindi ka magbayad, ibubunyag ko ito. Ganyan yung kanyang gawain. Nasabi na yan, ibubungtanasan. Kaya siguro talaga mga kababayan, banat siya ng banat. Kung sinong binabanatan niya, nagbabakasakali siya. Bagasano, namimingwit ito eh. Kung bagasakali, nagbabakasakali siya na may kakagat sa kanyang pain. Pero nga walang kakagat sa kanya dahil sa mukha pa lang niya, yung pagtatakip pa lang ng kanyang mukha, yung paggamit pa lang niya ng pismas, ay hindi na siya kapanipaniwala. Kaya pala ito nagtatago ito dahil nga tinakbo yung pira na koleksyon niya sa STL. Kaya hindi na nawawala ng pismas sa kanyang mukha. At yung sinasabi niya, hindi na siya magtataka kung mananalo itong mga kandidato ng PDP. Talaga, may video tayo ipapakita dyan para talagang mapapahiya kang hindot ka. At sinasabi mo na mababayaran. Tingnan nyo itong video na ito. Hiram mo na ako ang video kay Kuya Bok TV, mga kababayan, para ipapanood ko sa inyo. At mapapakita ko kay Panyong yung kanyang kasinungalingan ay kailangan nating tapusin ng mga kababayan. Ito mga kababayan, panoorin natin itong video na ito para malaman ng ating mga kababayan at malaman itong hindot na ito na hindi na kailangan pa na magbayad sila si dating Pangulong Duterte at yung mga Duterte para iboto yung kanilang mga kandidato. Dahil pa lang mga kababayan, kahit na sa Laguna, Baluarte ni Fernandez, yung si Mang Kanor, mga kababayan, dinumog ang mga Duterte doon. Wala pa nga, di pa nga dumating si Duterte. Pero ito, tingnan nyo mga kababayan, kung ano yung sigaw ng ating mga kababayan dyan sa Laguna. At isa pa pala mga kababayan, nakalimutan ko, munti ko nang makalimutan. Kasi yung linyahan kasi ni Epifanio Labrador mga minamahal kong kababayan. Pero yung kanyang mga kababayan sa Basay, Negros Oriental, ay pinagkanulo nito, pinagtuturo nito. Kaya maraming nakulong dahil kay Epifanio Labrador. Tapos may gana pa siya, may lakas pa siya ng loob na tumawag ng mga minamahal kong kababayan. Ang kapal talaga ng mukha. Ito na, panoorin natin ito. Yan o, sigawan o. Yan na. Sa Laguna yan mga kababayan, sa Laguna yan. Ngayong araw na ito, ngayon alas 3.
Ayan o. Nagkakaguluhan. Grabe yung tao ng mga kababayan. Panalo na talaga. Panalo na PDP. Lang daw, maliit daw ang venue. Tapos hindi pa kayang puno. Sika na nga, no? Ito lang ang mga kababayan. Ang PDP, hindi naman nila kailangan magpapansin. Hindi na nila kailangan gumastos pa ng napakalaking halaga para lang sa isang venue. Sapat na sila ipagpagsalita kahit na may nasa kwarto lamang. Sapat na may bayad nila ang mga plataforma nila. Nandito naman kami mga vloggers na daw sumuporta sa kanila. Kami na ang bahala sa mga kababayan natin hindi makapunta. Tsaka kahit na napakaliit ng venue, yung taong bayan na talaga ang yung taong bayan na talaga ang usang pumupunta rito. Walang hapon, usang loob na talagang nagkakaisa ang mga tao ngayon. Katulad na nangyari sa Cebu, Invitation Rally, mangyayari dito ngayon sa Laguna mga kababayan. Kita nyo naman kung gaano karaming tao yan. Walang mga dala-dalang mga... Saka dito walang mga... Walang ayuda. Talagang solid na mga... Talagang totoong tao yung mga nandito mga kababayan. Kaya... Saan pa kayo? Saan pa kayo? Ang oras pa lang natin ngayon ay mga nasa... Ano pa lang? Alas 3 mo ng hapon hanggang alas 8 ngayong hapon ngayong hapon na to. Hanggang alas 8 ng gabi. Ngayong araw na to yan, ha? Dito sa Laguna. At inaasahan nga natin ang pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malay natin, nandiyan din si Baste Duterte, Senator Robin Padilla. Nandito rin at malay natin, nandito rin si PP Inday Sara. Ito po ay walang hapon, walang mga artista, walang mga personalidad. Gusto nilang ipahayag ang kanilang mga plataforma. Yan ha, malinaw yan ha. Pipan nyo, nakita mo na kung gaano karaming tao. Kahit saan magpunta ang PDP, Cebu, Laguna, saan pa ba? Talagang napupuno. Talagang dinudumog. At sumisigaw yung mga tao ng Duterte. Duterte, hindi katulad ni BBM. Isisigaw lang yung pangalan ni BBM, kailangan may magkukumpas pa. Tapos yung nagkumpas ay yung kay Gobernador Sagarbaria. Mingaw man. Hindi man lang sumigaw. Hindi man lang sinigaw yung pangalan ni Marcos, ni BBM. Diba? Kaya, Ibipan yung Labrador, hindi na kailangan na magbayad ang mga Duterte para manalo yung mga kandidato. Dahil nga alam namin, kami mismo ay buboto sa kanila. Wala kahit isa na kandidato ng bagoong Pilipinas na iboboto ni kahit isa sa kanila. Yun ang mga kababayan, kaya ito si Panyong, sobrang sinungaling ito, si Jimmy Lubro mga kababayan, sobrang sinungaling. Ulitin ko lang, kung may mas sinungaling pa kay Satanas, mas sinungaling pa itong tao na ito. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo
magbasa tayo ng mga ilang komento dito. Shout out kay Ana Maria Garcia Panyo, tago ka na lang, baka sakaling mabuhay ka pa. Malapit na talaga, matigok yung tao na yan. Shout out rin kay Edwin Malang ha. Shout out kay Edwin Malang. Salamat po sa pagbubulgar sa napakasamang Epipanyo Labrador from Canada. Maraming salamat ha sa kay Edwin Malang no ng Canada. Shout out rin kay Mysterious Girl Jimuel Hobro, yun ang pinang interview niya na taga-Basay. Ayan, na taga-Basay. Tinakwil na pala ito ng mga kamag-anak ito. Shout out rin kay Saldi Ramirez sa haba ng ads, Idol. Huwag na lang natin skip para sa channel ni Idol, mga kapatid. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Saldi Ramirez. Shout out sa iyo, Saldi Ramirez. Shout out rin kay Ridong Ganon. Saan na yung solid supporter ni Boy Adik? Wala na. Shout out rin kay Sami Trabahada Cooper Senior ng Boracay. Shout out sa iyo, Idol. Maraming salamat. Shout out sa lahat ng taga Boracay. Shout out na rin kay Eric Jan Baluyot. Eric Jan Baluyot, shout out ha. Ayana Karma, muna ang magpatuloy ka na Labrador. Magpatuloy ka na Labrador ha. Talagang marami na nakakalam, supot ka. Shout out kay Renan Tiadang. Kalukuhan mo, scammer talaga yan. Shout out rin kay Anime Boy. Shout out kay Daryl Puentevilla. Jimuel Anlap Hobro is Epipanyo Labrador. Bakit patay na ba si? Sana ba yun? Sana ba? Patay na ba si? Nawala. Sana ba yun? Patay na ba si Epipanyo Labrador? Kaya yan siya pabago-bago ng pangalan at nakapismas kasi sa dami ng kaso niya. Totoo talaga, totoo yan, Idol. Shout out na rin kay sino ba ito? Shout out kay Isagani Saburdo. Boss Rondi, buhay pa si Jimuel Hobro. Medyo buhay pa, pero wala na, namamayat na. Shout out rin kay Ma'am Virgie Ferrell, di Diyos ng Pulilan, Bulacan ha. God bless sa Rondi TV News TV lagi at more bless. Happy birthday nga pala ulit no sa anak ni Ma'am Virgie, di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Nandito, hanapin ko lang ano ba pangalan nun. Si kalimutan ko na yung pangalan, Ma'am Virgie, yung anak mo. Pa-shout out rin ha, pa-shout out daw, pa-shout out Idol for next video. Lokal ng Santa Marcela, distrito ng Cagayan West, Idol. Kay Saldi Ramirez. Maraming salamat sa iyo, Saldi Ramirez. Shout out sa lahat ng taga dyan sa West. Ano ba ito? Wala tuloy. Saan ba yon? Sa Cagayan distrito, Marcela distrito ng Cagayan West. Maraming salamat sa iyo ha, Idol. Maraming salamat. Shout out sa lahat ng taga Cagayan. Shout out na rin na, shout out. Sana ba yung kay Ma'am Virgie Ferrell, Diyos ng Pulilan ng Bulacan? Shout out. Happy birthday. Birthday ngayon ni Christopher John Belia. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Virgie. Yun ang ano. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Huwag natin kalimutan na shout out itong si Ma'am Joyce ng Japan. Talagang sumusuporta sa atin ito. Shout out na rin kay Ma'am Elisa Purwi. Maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lang muna once again. This is Rondi TV mo. Ingat in lahat. God bless bawat isa sa atin.